Sa bawat kadiliman ay may naghihintay na liwanag. Sa bawat pighati ay may nag-aabang na ginhawa. May katumbas ang lahat sa mundo. May kapalit ang lahat sa buhay. Kung anong itinanim ay siya ding aanihin. Kung ano ang puno ay siya ding bunga. Walang ligtas ang kasamaan. May katarungan ang kabutihan. Pinagkaisahan, pinagtulungan, pilit na siniraan, sinubukang pabagsakin, dinungisan ang dangal. Si Ford laban sa mga ahas sa kanyang paligid. Kaninong kamandag ang mangingibabaw? Kaninong tuklaw ang magwawagi? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Kinamulatan na ni Ford at ang kanyang kapatid ang pagiging bukas palad para sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa kanilang mga kamag-anak dahil likas sa kanyang mga magulang ang pagiging matulungin sa lahat, bagamat hindi naman sila mayaman. Para sa kanila, ang pagtulong para sa ikabubuti ng kanilang kapwa ay nagdudulot sa kanila ng walang katumbas na kasiyahan. Tuwing may problema ang kanilang mga kamag-anak ay wala silang ibang lalapitan kundi ang pamilya ni na Ford. Parehas na mayroong mga trabaho ang mga magulang ni na Ford, kaya naman kumpara sa karamihan sa kanilang mga kamag-anak sa kanilang probinsya ay mas maginhawa na maituturing ang buhay ng mga ito. Dahil hikahos sa buhay ay hirap na makapag-aral ang ibang mga pinsan ni na Ford. Samantalang si Ford at ang kanyang kapatid naman ay likas na matatalino, kaya naman nakapasok ang mga ito sa magagandang paaralan dahil sa kanilang scholarship. At dahil may kahinaan sa eskwelahan ang mga pinsan ni na Ford ay hindi naman sila makakuha ng mga scholarship, kaya naisipan ng mga magulang ni na Ford na hanapan ang mga ito ng mga sponsor para sa kanilang pagpasok sa kolehiyo. Dahil madaming mga kaibigan at koneksyon ang mga magulang ni na Ford, ay nagtagumpay sila na matulungang makapag-aral din sa kolehiyo ang mga pamangkin nila na mga anak ng mga pinsan ng ina ni na Ford. Sa paglipas ng panahon ay nakapagtapos na sa pag-aaral si Ford at ang kanyang kapatid, at sa kabutihang palad ay parehas din silang nakapagtrabaho sa ibang bansa. Samantala, ang mga pinsan nila na tinulungang makapag-aral ng kanilang mga magulang ay sa panahong iyon ay hindi pa rin nakagraduate dahil sa iba-ibang rason na kanilang sinabi. Para kina Ford ay itinuring na nilang mga kapatid ang mga pinsan nilang iyon dahil sabay-sabay silang lumaki at halos hindi din nagkakalayo ang kanilang mga edad. Kaya naman naisipan ng magkapatid na tulungan muli ang mga ito upang kahit papaano ay makaahon din sila sa kahirapan. Napagkasunduan ni Ford at ng kanyang kapatid na ipagpaliban muna nila ang mga plano nilang pagbili ng mga properties at sila na ang sasagot sa pag-aaral ng kanilang mga pinsan na nais pang magpatuloy sa kolehiyo. At para naman sa mga pinsan nilang ayaw nang mag-aral ay binigyan nila ang mga ito ng puhunan para sa maliit na negosyo na nais nilang itayo. Lumipas ang ilang taon, si Ford ay nagpasya ng umuwi sa bansa for good at tuluyan na nitong iniwan ang kanyang trabaho sa ibang bansa. Habang ang kanyang kapatid naman ay nagpatuloy pa rin na magtrabaho sa ibang bansa at doon na niya tuluyang pinagyabong ang kanyang magandang karera bilang propesyonal. Isang araw
ay isang tawag ang naging dahilan ng kanyang pagkabigla dahil nabalitaan ni Ford mula sa kanyang ina ang balitang hindi niya inaasahan. "Hello, anak. Nabalitaan mo ba? Alam mo na ba?" Wika ng ina ni Ford sa kabilang linya. Hello ma. Kamusta kayo? Anong balita ba? Wala naman akong ibang nabalitaan. Wala naman kayong nakukwento ni Papa kagabi nung nag-video call tayo. Kabado at nagtatakang tugon ni Ford habang kausap si Mama Rina sa kanyang cellphone. Wala naman anak. Kalma ka lang. Ayos kami ng papa mo. Nagsimba kasi kami kaninang umaga. Nakita namin yung kapitbahay ng pinsan mong si Maribel. Nabanggit niya na magsa-celebrate daw bukas sa hotel yung bunsong anak niya. Bongga daw kasi nirentahan daw nila yung function hall sa hotel sa kabilang bayan at kasama daw pati catering. Hindi naman kami naimbitahan pa ni papa mo. Wala din silang tawag o kahit message, wala din. Baka kako ay nasabihan kanila. Kwento ni Mama Rina. Ha? Birthday? Nako ma, baka nagkakamali yung kapitbahay ni na Ate Abel. Kasi kanina lang sabi niya na confined daw sa ospital yung bunso niya na magbe-birthday. Nag-message siya sa akin kanina. Humiram nga siya ng 50 or 60,000 daw kasi emergency daw. Tinawagan ko agad. Umiiyak nga siya Hindi ko siya makausap ng matino. Kaya lumabas agad ako para padalhan siya. Ginawa ko na ngang 60,000 yung pinadala ko para may extra sila just in case lang. Kawawa naman yung bata. Pagkapadala ko nung tracking number, hindi naman na nag-reply si Ate Abel. Siguro, tuliro na yun. Baka malala ang nangyari sa anak niya ma. Tinatawagan ko nga silang lahat kanina pero walang sumasagot. Tapos sa messenger, parang hindi ko sila lahat makita. Parang nakablock ata ako. Pero di ko pa na-check ma kasi sobrang busy pa ako. Naguguluhang sagot naman ni Ford. Talaga ba? Kaya siguro. Nagtaka lang ako kung bakit hindi nila tayo naimbitahan. Ganon pala ang nangyari. Naku, kawawa naman yung bata. Baka kung ano ang nangyari doon. Hayaan mo anak, makikibalita ako. Saang ospital kaya nila dinala yung bata? Kung 50 to 60,000 ang sinabi nilang halaga sa iyo anak, malamang sa private hospital nila siya dinala. Baka hindi nila nakayanan sa public hospital. Ibig sabihin, malala siguro ang lagay ng bata. Naku, Diyos ko, sana ay walang masamang mangyari sa bata. Nag-aalalang wika na ni Mama Rina. Kaya nga ma, wala na akong balita Wala nang nagre-reply sa kanila. Wala ding sumasagot sa mga tawag kahit sino sa mga pinsan namin. Pati sina uncle at auntie, hindi din makontak. Parang wala silang signal ba? Ewan. Si Dodong pala ma, nag-message kagabi. Humihiram ng pera, pambili ng gatas at diaper ng baby nila. Sabi ko, sayo na lang niya kunin. Busy na kasi ako nung nag-message siya. Kaya hindi na ako makalabas para magpadala. Pahiramin niyo muna ma. Kawawa naman yung baby, walang panggatas. Pero ma, pati si Dodong, hindi ko na din makontak ngayon. Puro lang siya seen sa mga message ko. Sambit pa ni Ford. Oo anak, galing nga siya kanina dito. Kasama niya ang asawa niyang si Ivy para kunin yung pera. Umalis nga agad, hindi man lang nakipagkwentuhan. Wala naman silang nabanggit tungkol sa birthday at sa ospital. Wala silang nakwento kahit ano.
Hayaan mo anak, huwag ka nang mag-alala. Balitaan na lang kita pag may malaman ako sa nangyayari sa kanila. Wika ni Mama Rina. Isang araw, sa function hall sa isang kilalang hotel sa kabilang bayan, ay nakatakdang ganapin ang isang bonggang party. Sa isang bahagi ng function hall ay mayroong isang grupo na masayang nagtatawanan at nagkwekwentuhan. Hindi nagtagal ay nagsipaglapitan ang ibang bisita sa grupong iyon upang usisain kung bakit tila wala sa party ang mga taong inaasahan nila na dapat ay nandun din sa oras na iyon. Hindi po sila makakapunta. Wala po silang pambili ng regalo. Nahiya siguro. Humahagikik na sagot ni Ivy na asawa ni Dodong. Nahiya sila kasi sira-sira na yung tricycle nila kamo. Sunod pang wika ng pinsan nilang si Jerry. Ha? Hindi naman sira yung tricycle nila. Maayos naman. Sambit ng isang bisita. Oo nga naman. Maayos po yung tricycle. Pero yung mga anak nila ang wala sa ayos. Ang tatagal sa abroad. Pero hindi man lang nakabili ng kotse. Hindi kagaya namin na may kanya-kanya ng mga kotse. Mahinang nila lang po kasi yung mga anak nila. Mayabang na sagot naman ni Dodong. Mawalang galang na mga iho, mga iha. Pero kilala ko ang mga anak nila. Mababait at napakamatulungin ng mga batang iyon. Nagtatakang sambit naman ng isa pang bisita. Mababait po pagtulog. Kung alam nyo lang po, masagwapo ang ugali ng magkapatid na yun. Akala mo kung sino sila, wala naman silang binatbat sa amin. Tumatawang wika ng kuya ni Dodong na si Joe. Nagpapanggap lang po silang may pera. Pero ang totoo, naghihikahos sila. Ni minsan ba may naipost na sila sa FB na mga naipundar? Di ba wala? Sila yung matatalino kuno pero mga walang narating sa buhay. Gigil na wika ni Abel. Nakita ko ang mama nila noong nakaraan. Nakapagkwentuhan kami saglit. Yung anak niyang babae pala ay napromote na sa ibang bansa at mataas na ang posisyon niya doon. At yung anak niya palang lalaki, yung pogi na tisoy, ay umuwi na dito sa bansa. Wika ng isa ding bisita. Naku, sabi lang po nila yun na maganda ang buhay ng anak nilang babae sa ibang bansa. Para lang po may masabi sila na magandang ganap sa kanya doon. Balita ko nga po, walang legal na papel yung anak nilang babae sa ibang bansa. In short, TNT siya doon. Tago ng tago. Pangmamaliit naman ng tsismosang pinsan nila na si Lani. Tsaka yung anak nilang tisoy, umuwi nga yun dito sa bansa at wala nang kwenta ang buhay nun. Nakakaawa nga siya Miserable ang buhay niya. Kaya ayun, umalis sa bahay nila para magtago sa mga taga dito dahil sa kahihiyan sa nangyari sa buhay niya. Wala malas siya Aanhin mo nga naman ang itsura kung wala namang silbi sa lipunan. Dagdag pang panlalait ni Abel. Ha? Totoo ba yan? Pero matatalino ang mga batang iyon. At di ba sila ang tumulong para makapag-aral kayo at magkaroon ng hanap buhay? Gulat at nagtatakang wika ng isang bisita. Iyan na nga ba ang sinasabi namin Puro yabang ang pamilyang yun. Akala nila sila na ang pinakamabuting pamilya.
Akala nila sila na ang pinaka sa lahat. Wala naman talaga silang ipagmamalaki kung tutuusin. Yung mga pagkain nga nila sa bahay nila ay nakakasuka, kadiri, parang pagkain ng aso. Malakas na sabat naman ng nanay ni Abel na si Percy. Dahil sa eksenang iyon ay nabulabog ang venue sa bulong-bulungan ng mga bisita doon habang nagpatuloy sa tawanan ng walang humpay ang magpipinsan na mayayabang, sinungaling at magaling manira ng kapwa, kasama pa ang nanay ni Abel na konsentidora. Makalipas ang ilang minuto ay may nagring na cellphone sa loob ng venue. "Hello, anak. Nandito ako sa loob ng function hall. Paalis na ako. Huwag ka nang pumunta dito." Wika ng babaeng may kausap sa cellphone na nakatalikod at nakapwesto sa mesa na katabi ng mesa ng mayayabang na magpipinsan. Tila nabalot ng katahimikan ang buong lugar dahil sa pamilyar na boses ng babaeng may kausap sa cellphone. Agad na nagtinginan ang magpipinsan dahil sa labis na kaba at gulat. Bigla silang nanginig at nanghina noong lumingon na paharap ang babaeng hindi nila inaasahan na nasa lugar din palang iyon. "Oh, bakit natahimik kayo ngayon? Bakit parang nalunok nyo ngayon ang mga dila nyo na napakatatalas pala at kayang manaksak sa likod? Sige, sabihin nyo lahat ang mga sinabi nyo kanina sa harap ko. Sa harap ko mismo ninyo sabihin ang lahat-lahat ng sinabi nyo." Lumuluhang wika ng mama ni Ford na si Rina. Tama, ang mga minamaliit, pinagtatawanan at sinisiraan pala ng mayayabang na magpipinsan ay walang iba kung hindi si Ford at ang kanyang pamilya. Lalo pang nagulat ang lahat noong dumating ang isang gwapo at tisoy na lalaki at nagmamadaling lumapit sa umiiyak na babae. "Mama, anong nangyari? Bakit ka umiiyak?" Natatarantang wika ni Ford. "Tara na anak, umalis na tayo dito." Nagmamadaling sagot ni Mama Rina, sabay hila sa kanyang anak na si Ford. "Teka, Ate Abel, di ba sabi mo nasa ospital ang anak mo? Kaya nga tumawag ka sa akin noong isang araw, di ba? Umuutang ka ng 60,000 dahil sabi mo may emergency na nangyari sa anak mo. Kaya nga dali-dali akong nagpadala sa'yo ng 60,000, di ba? Pero bigla mo akong blinak noong natanggap mo na yung pera. Wow, amazing! Pero ito pala yun. Now, it makes sense. I realize now. Kaya nga naman 60,000 yung kinuha mong pera sa akin. Kasi 60,000 nga naman yung promo nila na party package dito. Nice! Good job! Malakas na wika ni Ford. Ikaw, Dudong, kakagaling mo lang sa bahay nung isang araw para kumuha ng pera dahil wala kayong pambili ng gatas ng anak nyo. Di bale, huwag kayong mag-alala. Lahat kayo, tandaan nyo ang araw na ito. Isa ka pa, Percy. Imbis na sawayin mo sila, itinuring kitang kapatid. Umiiyak na wika ni Mama Rina. Tara na Mama, hayaan mo na sila. Wala naman tayong dapat ipaliwanag kahit na kanino. Ang importante ay alam ng Diyos ang totoo. Sa inyo pong lahat na nandito, parang awa nyo na po. Pakipuri nyo po ang mga taong ito dahil uhaw na uhaw po sila sa atensyon.
at kulang din po sila sa aruga. Pero mag-ingat lang po kayo ha, dahil baka tuklawin din kayo ng mga ahas na yan. Nakangising wika ni Ford at unti-unti na silang umalis ni Mama Rina. Tita Rina, Ford, hindi, magpapaliwanag kami. Hindi naman po sa ganon, Tita Rina. Pakinggan nyo naman kami. Mali ang iniisip nyo. Salitang wika ng mayayabang na magpipinsan at ng pinsan ni Mama Rina na si Percy. Dahil sa oras na iyon ay bigla nilang naisip na wala nang magpapahiram sa kanila ng pera at wala na silang malalapitan sa oras ng kagipitan kundi ang pamilya ni Ford. Dinig na dinig namin ni Mama lahat ng pinagsasabi nyo, kaya wala na kayong dapat ipaliwanag. Ikaw, Tita Percy, tumanda ka ng paurong. Lahat kayo, mga ingrata. Sige lang, magpakalunod kayo sa kayabangan nyo. Alam ko lahat ng baho nyo. Alam ko ang lahat-lahat ng mga itinatago nyo. Pero hindi ako magsasayang ng laway at pagod para sa inyo. Aalingasaw lahat ng baho nyo sa tamang panahon kahit wala akong gawin. May sariling batas ang karma. Malakas na wika ni Ford. Dahil sa alam ng mga bisita kung gaano talaga kabuti ang pamilya ni Ford at batid nila na pawang inggit at paninira lang ang ginawa ng kanilang mga kamag-anak sa kanila. Kaya naman ibinigay ng mga tao doon ang simpatya para sa pamilya ni Ford. At dahil sa inis at matinding bugso ng damdamin ay hindi napigilan ng ibang bisita ang kanilang mga sarili at pinagbabato ng mga tirang pagkain at inumin ang mayayabang na mga kamag-anak ni Ford. Lingid sa kaalaman ng lahat ay co-owner pala ng hotel na iyon sina Ford at ang kanyang kapatid na nasa ibang bansa. Ang pamilya ni Ford ay simple lamang, lalo na kapag nandun sila sa kanilang probinsya, dahil ayaw nilang ipaalam doon kung gaano sila kayaman for safety purposes na rin. Dahil nga sa panahong iyon ay ayaw pang umalis ng mga magulang ni Ford sa kanilang bahay sa probinsya. Ang mga negosyo ni Ford at ng kanyang kapatid ay nasa malayong syudad at doon na rin sila bumili ng malaking bahay para sa kanilang pamilya. Wala ding kamalay-malay ang lahat na sa kabila ng pagiging tahimik at simple ng pamilya ni Ford ay nakatago ang kanilang tunay na yaman. Nalaman pala ni Ford ang tungkol sa party noong tinext siya ng hipag ni Abel na si Liza. Sa oras kasi na iyon pala ay nagtatanong si Liza kay Ford kung may kilala siya na magaling na abogado. At laking gulat ni Ford noong ipadala sa kanya ni Liza ang isang video na naglalaman ng isang malaking iskandalo na ikakasira ng taong hindi niya inakalang masasangkot dito. Kaya naman, agad na umuwi noon si Ford sa probinsya. Kasama si Mama Rina ay palihim nga nilang inalam kung bakit nga ba hindi sila imbitado sa naturang birthday party ng anak ni Abel. Gayong wala naman silang alam na dahilan para iitsapwera sila dahil buong akala nila ay maayos naman ang kanilang relasyon sa mga ito. Gusto din nilang malaman kung totoo ang sinabi ni Liza tungkol sa party, bagamat ang sinabi nga ni Abel kay Ford ay nasa ospital ang anak nito na magbo-birthday. Bago pa man tuluyang makalabas sa venue si Ford at Mama Rina ay biglang dumating ang hipag ni Abel na si Liza na ikinagulat ng lahat dahil may kasama itong mga pulis. Tonyo, ipapakulong ko yung haliparot mong asawa. Ito,
panoorin mo. Nauna na sa kulungan yung kapatid mo. Pag napanood mo yung video, malalaman mo kung bakit. Sa kwarto namin nila ginagawa yan kapag wala ako. Naghinala ako noon dahil naiwan ni Abel yung wedding ring ninyo sa kama namin noon. Kaya naglagay ako minsan ng hidden camera sa kwarto namin para mahuli ko sila. Hayop ka, Abel. Wala kang patawad. Pati asawa ko na kapatid ng mister mo, pinatos mo pa? Ganyan ka ba kakate? Ha? O sadyang halang talaga ang bituka mo? Wala ka man lang kahit konting delikadesa. Walang hiya ka, hayop. Matapang at galit na wika ni Liza. Sabay sinampal nito ng napakalakas si Abel na naging dahilan upang tumumba ito sa sahig. Kaya pala nawawala yung wedding ring mo. Ang sabi mo, nahulog sa inidoro at na-flash mo. Hayop ka! Galit na sigaw ni Tonyo kay Abel. Ang laman pala ng video na iyon ay ang ebidensya ng ginagawang kababalaghan ni Abel at ng kapatid ni Tonyo. Matapos mapanood ni Tonyo ang video, ay hindi nito napigilang sikmuraan ang asawa niyang si Abel at nasuka ito sa labis na pandidiri na kanyang naramdaman sa oras na iyon dahil sa aktong ginagawa ng kanyang kapatid at ng kanyang asawa. At tuluyan na ngang dinala sa kulungan ang noon ay parang basang sisiw na si Abel dahil sa labis na kahihiyan. Lumipas ang panahon ay naghiwalay na sina Dodong at Ivy dahil nalaman ni Dodong na iba pala ang ama ng kanilang anak at iniputan din pala siya sa ulo ng kanyang asawa. Dahil labis na dinamdam ni Dodong ang nangyari sa kanyang pamilya, ay tila nawala ito sa kanyang sarili hanggang tuluyan na siyang mawalan ng trabaho at tuluyan nang hinatak ng bangko ang kotse niya na sa oras na iyon ay ilang buwan pala niyang nababayaran. Hindi nagtagal ay binawian na ng buhay si Ivy dahil sa malubhang karamdaman. Si Joe at Jerry naman ay nakulong din dahil nahuli sila na carnap cars pala ang mga gamit nilang kotse at pati na rin ang mga kotse sa buy and sell na negosyo nila ay pawang galing din sa pangkakarnap. Si Lani ay nagkaroon ng karamdaman na hindi daw maipaliwanag kaya nakaratay na lang ito sa kanilang bahay at halos hindi na makabangon. Si Tita Percy naman ay nawalan ng paningin dahil sa komplikasyon sa kanyang karamdaman na diabetes. Samantala, matapos ang insidenteng iyon ay pumayag ng sumama ang mga magulang ni Ford sa binili nilang bahay na napakaganda at umuuwi na lang sila sa probinsya paminsan-minsan. Patuloy na gumanda ang buhay ng pamilya ni Ford at sa kabila ng nag-uumapaw na biyaya na kanilang natatanggap ay nanatili silang simple at kahit kailan ay hindi lumaki ang kanilang mga ulo. Nagpatuloy sila sa pagkakawang gawa at pagiging matulungin sa kanilang kapwa. Salamat muli mga parikoy. Kung nagustuhan nyo ang video ito ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog ng mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Hanggang sa muli, salamat!